Good day guys, just a little background. Beta 3 was established the same year when I was born. So that was 1988. 37 years na sa speaker manufacturing si Beta 3 dito sa China, and they have 3 factories here in China. When you say manufacturing, they manufacture their parts and components and assemble it to become a one piece of speaker. Unlike other brands, they get component parts from other factory and they assemble it to their own factory. That's different. Beta 3, almost, not all, but almost everything was made in this factory. Good morning guys, samahan niyo ako sa adventure natin ngayong araw. Sunday, October 12, 11:30 PM. Aabang ako ng bus papunta ng Pasay. Lilipad tayo papuntang China para silipin ang factory ng ating beloved speaker brand, Beta 3. Andito ako ngayon sa highway. Ito yung aking maliit na maleta, tubig, at saka dito ang aking camera. Gaabang ako sa highway ng bus. So hopefully mahabol ko yung 12 PM trip papuntang Pasay. So kita kits. 3:30 AM touchdown Pasay, Victory Pasay. Nag-book na tayo ng Grab para makarating tayo ng Terminal 3. Yan. Medyo nakatulog naman ako sa bus kanina ng mga 2 hours siguro. Ayan. Nagkita-kita na kami. Nantay naman namin ng Forerunner team. 5 o'clock ang call time. Nasa, alam ko, 8 ang flight pa natin, ano? 8 pa. So, gano'n naman talaga, 3 hours before. Ako, 5 hours nandito na ako. Ako kasi ang pinakamalayo. From Subic, nag-bus tayo. Nakatulog ng konti sa bus. Medyo masakit sa ulo ang puyat. Pero bukas naman wala kaming gaanong schedule doon, kung hindi muna, parang pahinga muna kami doon bukas. Second day yung aming official factory tour. So antabayanan nyo yung mga susunod na mangyayari. Check-in time. Forerunner team, si Lucha Max at saka si Sir Mario, Pinoy Sound Guy. Tapaking tayo. Nakalagpas na kami ng immigration. Wala si Kulot, muntik lang ma-upload. Ang tagal sa immigration officer ni Carl sa hindi namin malamang dahilan. Dami, kinabahan na todo yun. Malamang, no? Kasi magkakaiba kami ng immigration officer na dinaanan. So may iba sa amin na hindi na tinanong. Sa akin, walang tinanong. Sa akin tinanong. Tinanong lang sa akin kung kailan ako babalik. Si Pinoy Sound Guy, medyo nagtagal siya. As in, naiwan na siya doon sa immigration officer. Kami nag-aantay na dito. Maya, pagpasok na, tanongin natin, grabe na ka ba nun? Na-scan na yung mga bag namin. Na lang, sasakay na lang kami ng plane. Tapos siya wala pa. So hanggang ngayon, inaantay pa namin siya. Pero naman na, papalapit na siya sa x-ray machine. At tanungin natin mamaya kung bakit nagtagal sila doon. Check na ako talaga yun na ako may access. May problema, walang signal dun. May iwan ka? Muntik na siya maiwan. Finally, Ang daming tanong ng immigration sa kanya, hindi ko mamaya 5 video.
Hindi, pero saan nagtagal? Saan nagtagal? Sa ano, yung gusto kasi i-check yung ano eh. Kung legit yung ako yun, yung account. Legit yung Pinoy Sound. Oh. Eh, ba't kami hindi naman tinanong yung mga pages na? Natapat ka lang sa maselang ano, immigration. Okay, yan na, kompleto na kami. Tuloy na. Kasama na si Carl talaga. Tuloy na to ha. Parang ano, may sumpa ang araw niya, dalawang beses siya muntik na hold. Dito sa huling dinaanan niya, lagi siyang natatanong eh. Kulot kasi siya naiiba sa amin eh. So, sakay na kami ng plane. Nasa plane na kami ngayon. Magkakahiwa-hiwalay kami para kumbaga sinadya talaga na naka-window kami lahat para makapag-take din ng footage sa bintana. Yun nga lang, hiwa-hiwalay kami. Medyo magkakalayo kami, hindi ko na natatanaw yung iba. Snack time. Chicken sausage. Meron silang bread, butter, strawberry jam, fruits. Arrive na kami dito sa China airport. Sa plane pa lang namimigay na ng ganito mga arrival card, pero pag wala or naubusan upon arrival nyo sa airport, may ganyan area. So fill up lang kayo ng mga basic info niyan. Tapos kukuha ng biometrics, scan mo yung passport dyan, fingerprint, tapos lalabas ito. Ito yung aming sundo mula sa airport papunta sa hotel na tutuluyan namin. Hindi ko alam kung anong brand dito eh. Pero mga electric na yan. Ayan. Ang tahimik kasi mga electric na. Kaya walang usok. Yan pagka may tambucho na ganyan. Ano pa yan? Petrol pa yan. Speak really good Chinese Mandarin. And then me and Edwin can speak a lot. And we're the one who look Chinese. Nandito na kami sa hotel. Mag-check-in muna. Malaki-laki yung hotel. Dito kami sa hotel lobby. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yan ang mga kasama natin. Check-in. Binigay namin yung mga passport dyan para sa pag-check-in. So, 3 nights kami dito. Tagi-isa kami ng kwarto.
Ito yung aking CR. At ang aking bedroom. So, solo. Tag-iisa kami, ganito kalaki yung kwarto. Legit talaga. So, thank you, Beta 3, para sa opportunity. Thank you, Forerunner. Tignan mo yung view. Medyo hindi nga lang kagandahan kasi puro mga building. Pero at least yung room, ganda. Sobrang ganda ng room. So, nag-check-in lang kami, iwan lang mga gamit. Tapos sa lunch with the Beta 3 guys. Parang welcome lunch. So, siguro iwan ko na yung ibang gamit ko para wala akong... Kasi after mag-lunch, babalik din dito. Itutulog ko muna. Wala, nakapost na si Marlon. Bilis. Okay. Baby, ang cute. Ako lang ba marami nagbebenta ng alak? Di ba mahilig sila, ma'am? Parang karamihan ng ano dito, restaurant. China Lottery. Ayan, oh. Yung tsaa at saka yung Yung milk lang. niya. Yung milk na gamit na ano yun eh. Yung Empty talagang mall. ginagamit sa Hong Kong, yung black and white. Ayan. Roaming around lang kami. Ito ang Pang may Makikot-ikot tayo. makapagtingin-tingin. Chagi. Chagidi, chapo. Siya, Hanap ka ng Chagi hindi Tiangge. Chagi nga. Chagi. Chagidi. Kala ko Tiangge. Okay. Empty mall. Honda, Chinese yung nakasulat. Magtsatsyanggi sana kami dito sa China. Chagi pala, kala ko Tiangge. Oh, di ba? Ha? Titingin kami mga mall. Mga mall ito eh. So, ikot-ikot lang kami, tingin-tingin. Mga murang pwedeng manalubong. Yeah. Naligaw ako kanina. Pero nakita-kita na kami, nandyan sila sa SB. So, silipa ko sa labas. May mini stage dito. Siyempre, sound guy tayo. Titignan natin yung mga setup nila. Mga ilaw nila, Grandmaster. Mga outdoor, waterproof. May aluminum stage sila dito. Inikot-ikot ko yung mall sa taas. More on RTW eh. Maganda sana kung doon tayo sa mga maraming mga pang consumer electronics na display. So hanap kami sa ibang mga lugar sa mga susunod. Maybe bukas or the other day. Kasi bukas whole day kami sa factory ng Beta 3. Karamihan dito mga electronic na talaga. Electronic bike, electronic car. Bihirang-bihira na lang, halos 20% na lang ang ratio ng mga dito sasakyan na di gasolina or diesel. Morning guys, day 2. Ang aga ko nagising 4 AM. Kasi maaga ako natulog kagabi dahil halos wala akong tulog nung umalis ako galing ng Subic. So, nag-dinner sila kagabi, hindi na kami sumama ni Pinoy Sound Guy dahil mas kailangan namin ng tulog. So, parang 8:30 PM, day 1 nakatulog na ako. At saka sila Lucha Max, sila na lang yung nag-dinner. Sabi nila light dinner lang, pero sinet nila sa akin yung kinain nila kagabi. Sobrang sasarap ng mga pagkain nila at saka ang dami nilang umorder ng pagkain. Talagang
pinaranas nila sa amin kung paano magmahal si Beta 3 at si Forerunner. So ngayon talaga yung activity namin. Kahapon parang nag-light city tour lang kami kahapon. Yung malapit lang na mall dito. Actually, naghahanap ako ng iPad 10 or 11. Kaya lang parang wala na ditong iPad 10 or 11 para doon sa bagong isa ko pang Maki DL. So yun, 4 AM. Siguro pahinga muna ako para may lakas kami na yung mag-apon. For sure, mahabang araw itong second day namin kasi whole day kami sa factory to meet the staff personnel ng Beta 3 at saka to know more about the factory and the products. And nga, ang call time namin, kung di ako nagkakamali, parang 8 AM pa. So may mahaba pa yung oras ko ng pahinga. Kaya relax muna ako dito. Medyo naman na solid yung tulog ko. Nakabawi na sa sakit ng ulo sa jet lag kahapon. Kasi dire-diretso nga galing ng event. Tapos biyahe, bus, aeroplano. Tapos nag-land travel pa kami mula Daejeon Airport ba to? Nakalimutan ko na. Parang mga 2 hours biyahe pa hanggang mula doon sa airport hanggang dito sa tinutuluyan namin ngayon. Alam ko malapit na din dito yung factory ni Beta 3. So ayun, abangan nyo yung mga mag-upload na ako ng mga maliliit na clips bago ko i-upload sa YouTube itong full video natin. So abangan nyo guys. This is the view from the resto. Kami pa lang ang gising ni Sir Mario. Check natin kung ano yung breakfast nila. Well, very well treated kami dito. Donut, buns, may mga parang sila, chocolate tsaka parang pudding yung cheese. Dami silang bread, butter. Ay, mabubusog na naman ito, sobra. Yun nga, kagabi hindi na ako sumama sa kanilang dinner dahil sobrang busog ko na nung afternoon snack namin. Ham and egg. Kung hindi kayo sanay sa pagkain ng ibang mga lugar, may mga common naman pagkain dito, like yan, mga sausages, yogurt. Mahilig sila sa yogurt, marami silang ganyan sa mga pagkain nila. Ano to? Salad. Ito yung salad bar nila. Fruits. Wow, dragon fruit. Cherry tomato ba tawag dyan? Dragon fruit. Watermelon. Parang pritong parang pritong daing na nakachop. Pickles, soup, egg. Century egg ba to? Ito parang mukhang upo. Bean soup. Ano pa? Dami. Fried long bean. Sitaw. Meron din silang sitaw. Bacon. Fried rice. Siyempre, lumpiang Shanghai. Fried noodles. Fried cauliflower. Chinese hamburger. Para siyang pancake. Seasonal vegetable. So may season siguro na hindi available dito kasi seasonal siya. Yan. So, yun. Sasandok muna ako. Yan. Good morning guys. Day 2 na dito sa Dongguan City, China. We are heading na to the factory. Katatapos ang breakfast namin.
Beta yung ginagawa sa amin sa pagkain dito. Kagabi actually hindi na ako sumama sa dinner dahil puno na, wala na mapaglagyan. Ngayong umaga ganun na naman ang scenario. So 2 vehicles pa rin kami ngayon. Kasama ko si Forerunner team. Nasa harapan si Sir Mario. Nasa kabila naman, sino ba nasa likod? Si Donson. Parang nagsiksikan sila doon sa maliit na sasakyan. So kita tayo sa factory. Finally, nandito na tayo sa main office ng Beta 3 dito sa Dongguan City, China. Nakaka-excite. Alam niyo yung ngiti ko, hindi ko maipaliwanag ang haba ng ngiti ko, ika nga nasa dulo na ng tenga ko yung ngiti ko dahil eto na, wow, nakatapak na ako sa main office ng Beta 3. Sasalubong sa'yo kagad, parang showroom kagad. Ayan na. Ayan na. Grabe. Sa Pilipinas na pag-uusapan yung legality at saka yung reputation ng isang company syempre. Kung yun lang din ang pag-uusapan, hindi magpapahuli dyan si Beta 3. Unahin na natin sa edad. Nagkataon pa na kasing edad ko pala, ang Beta 3, 1988, kung kailan din ako pinanganak. At proudly to say na ang Beta 3 ay may sariling factory na gumagawa din ng ibang product para sa European and American country or region. Imagine that. Kasi sa atin marami ng brand na pumapasok. So may mga ibang brand tayo sa Pinas na yung iba walang mga sariling factory. So recently nalaman ko na ganyan si Beta 3 pala. So may mga ibang brand sa European at American region na dito nagpapagawa kay Beta 3. Okay? So ngayon makikita nyo ibang mga product dito na wala pa sa atin. Naitanong ko niyan kanina pa lang during our briefing na isang iniiwasan kasi pag masyado ng maraming model ang isang brand, nagdudulot ng kalituan sa tao. At saka tama din yung idea na pag ilan lang at halos pare-pareho kayo ng unit ng mga kasamaan mo sa rental company, pwede kayong mag-collab. Halimbawa, kailangan nyo ng mas maraming set, mas malaking setup, pwede kayong mag-reinforce at since pare-pareho na ang gamit nyo, pwede nyong i-combine na mukhang iisa lang. So, I get the point for that. So here is the Forerunner team, tsaka mga kasama nating content creators, mga partner nila sa development throughout the years. Is this Jack's hobby? Siya ang big boss nila. Parang general manager. So we'll start to do the tour now. Almost the same size. Should I give a fairly short introduce about the whole building? Yeah, the procedure. It's good to show how products are made. Okay, hi guys. This building. So it's our factory. Yes. So this building has 7 floors. The total area is about 30,000 square meters. So the including will be the first floor is wooden cabinets manufacturing. Second floor is the painting line. And the third floor is a speaker assembly. So the fourth floor is the transducer manufacturing. So the fifth floor is the electronics manufacturing. So the upper floor is the stock. Simple. Yes, assembly. So the top floor is the stock for domestic finished product stock. Packaging department, packaging. The finished product stock. Yes. So we will start from the wooden First, cabinet. yes. So basically everything is built here. Yes, everything's built here.
You will see all No the import, process. no imported parts. Everything is built Now here. we also have some import parts. You will see later. Okay. Alright. Expect nyo na medyo maingay dito kasi production. So here, this area is the we call the IQC. So the QC department, all the suppliers send the parts or components to this area. So the QC team will check the quality and make sure the parts, the quality level is meet our standard. So if meet our standard, they are signed the paper, so then it will go to the warehouse. So we start from here. Quality control starts from acceptance. Ito yung mga reference to eh. So pag may dineliver, they'll check it against the products and yeah. To make sure everything is. Okay. Wala. Wala. Spectrum area. So here they have almost all the documents for the quality control for every part. So they will do the different test environment about the all the parts. Into the battery. 讲一下这个磁铁你标测什么？我们现在就是说，在岸上面的话有一个爱情的实验室那边一个爱情的做现在尺寸外观，然后我们会做那个 So yung katulad so yung mga magnet, syempre hindi na sila gumagawa. Ibang klaseng process yan. Eh. So they accept yung magnets, they check on the quality ng delivery ng magnets. 等梯铁。体铁有尺寸一个，然后还有做定期的做保养。 Ito yung center phone, ito yung backplate. Tapos yung mga yung dyan nagkakalit yung basket. Yes, here they will check the dimension, every dimension, small details. Also, they need to check the coding. So if the coding meet our standard, they also will assemble a magnet parts before the hardware to test, to make some tests. Center phone, the backplate, magnet, backplate, Yes, plus then the basket. yes. So yung quality ng So then is the voice coil or paper coil, so something like this. So something like this magnet, looking same, but could be very different. Because the basic materials. So I think for the for a compression wire, the stress of the magnet is very important. But I think that is voice coil. Yeah, department. And then you check the voice coil. Pass through the compression driver manufacturer. Yeah.
ng parte ng kahoy, gamit na gamit. Anything na sa sobra, i-recycle. So, may program doon, no, yung kung paano yung isang plywood putulin, dadaan na lang dyan, bahala na pagdating. Kasi may vacuum na para na soda sa mga sa likod. So, anyway, that's the collection system. All the dust from the wood, well, it's got into the station. So you can't let too much stuff, right? Employee safety. Yes, also protect. Kapag nagkakaroon ito, may mga nakita na ba? Kasi pagdating doon, hindi na lang yung yung plastic birds na ginagamit. Kita mo yung fly mo eh. Tapos no voice yan. Tapos solid yan. Russian fly. Russian plastic birds. Sana nakita mo kanina mo ano eh. Sa loob ng sabo. Yung sa loob ng sabo. Ganito yung bracing eh. Ito, this are bracing. Ito yung bracing na ginagamit sa loob ng sabo. Nasa box assembly line tayo. Pero ito, ibang company ang nagpagawa sa kanila nito. So yun, para familiar kayo. At minsan may nakikita kayong mga product from different region na medyo hawig sa Beta 3 is dahil yung ibang companies nagpapagawa din ng speaker kay Beta 3. Ito yung kilalang kilala na Beta 3 B115A. Sa atin, ang karamihan ginagamit niyan is yung B118A. Pero meron din tayo niyan local sa atin. Pero mas prefer lang nga lang sa rental talaga yung size 18. Okay? Ito size 15. Size 15. 15. Nasa second floor na tayo. Dito naman ang kanilang pagmamasilya at pagsasanding na. Okay. Ito yung mga subwoofer ng mga line array, dual 18. Yung alam mo yung mas small pieces. Dyan nila nilalagay. Better the small pieces. Yung mga small pieces yung buto nakita sa mga. Sino ang hindi nakakakilala sa kahon na to? Yan ay ang Sigma S212A. So ito yung mga Sigma na D15. B115 ang model ng mga to. May available din ito sa atin sa Pilipinas. Pero mas prefer kasi yung size 18 na very popular na subwoofer ni Beta 3. So yung Sigma B118A. These are for different brands na mga nagpapagawa kay Beta 3. Yung iba pupunta ng European region at American region. Ito may isang brand tayo na meron tayo local. Itong
208. Yan. Tacoma 80. Marlon. Ito na yung assembly line ng VX series. These are VX12. O yan, makikita nyo yung loob ng ano, VX. Ito yung grill. VX15. VX15 TW model. Sa ibang mga region, malakas yung TW eh. Ito naman ang mga tweeter, mga compression driver na may mga horn na. Ito yung module ng mga VX12. Parang gusto ko nang kumuha ng isa. Oh, souvenir ko daw to. Uwi ko na. Akin na to. Ay, di, mas gusto ko yung buo na. Siyempre. Patingin ng likod pala. Tingnan natin yung likod. So, naka-enclose siya. Okay? And fire retardant yan. So that pag yung electronics man, you know, yung mga standard sa US kasi sa ibang first world country, fire protection. So just in case anything happens, hindi masusunog yung loob ng speaker. That's good to know. Okay? Ayan yung VX12. May 10, may 15. Yan, ang daming module. Puro module na. Ito yung mga case ng ano. Sir, ito yung dati ng tanong. Balikan natin. Oh. Since nakita yung mga since nakita yung mga case. Oh. Dahil sobrang tibay ng component, baka pwede tayo umorder daw nung case. Naalala mo yung tinanong na gano'n sa atin dati? No, yeah, definitely. We can order any part dahil nga lahat naman ang gagaling dito sa B3, no? So, we could practically any part, even a handle. Wala namang Handle, problema. pero yung nabangit nila yung case, yung buong case. Kahit ayan. Kasi kita mo yung mga case nila, ayan, no? Tulungan ako ni Marlon matandaan kung ano yung kailangan natin. Okay. Bagong model ito, papunta sa European region. Lunch break. So, naglagay sila ng warm water dito. Pinagmamasdan ko, akala ko tea yung ilalagay. Hindi ko na higupin. Pero malinaw eh. Sabi ko, para saan kaya ito? So, yung kasama naming mga Chinese, ang ginawa, hinugasan yung mga utensil. Panghugas pala ito. Tapos doon siya ilalagay yung pinaghugasan. Next part of the video, kasi katatapos naming mag-lunch. So, back into the factory. We are at the 4th floor. Mga components naman ang dito sa 4th floor. Pag sinabi... Here's our speaker components manufacturer. So here we produce our own woofer, our own driver. So the woofer cover from 3-inch, 4-inch, 5-inch, 6.5, 8, 10, 12, 15, 18, and then 25 inch. So for the woofer, we have around about 330 different models. So also the compression driver, we also more than 20 different models. It's for the different kind of product application. So here, this two line is for the woofer assembly. But there, we also have an auto assembly line for the woofer. The size are about 10 inch, 10, 12, 15, and 18.
could be assembly on this automatic assembly line. So this line is very efficient. So per day, within 8 hours, we can produce 1,500 pieces of the woofer. That's a lot. We just need line people, line staff to work on the line. So this reduce the labor a lot. Also increase the consistency of the polygon. Yes, this is line. So we designed by ourselves. So we maintain it by ourselves. Now you say it's stopped because we have not enough quantity for it. Yes. So probably every week we only can run something like 2 or 3 weeks. Yes. Sometimes stopped. These are for what model? This is one model. This is another one, but this is for compression driver. The deep lake, check it out Right now, we're not magnetized yet. Later, Later, after assembly, they will check. People, more efficiency. So, help us a lot. For example, this workshop, we used to be have something like 90 staff to work in this workshop. But now we probably have something like only have 40, even a little bit less. But even the manufacturing capacity even higher than before. So for the smaller quantity, so something like every batch we produce a 50 piece, 100 piece, we use this line. We call it the manual line. So we can Manual start line. from there. You see the whole the process. So manual pagdating sa mga small number of order, manual line kung tawagin nila. Yes, when the building get so going out, then they will, this big table. Yes, connect the cable. So there is the cap cover. So they will go to test. This is also 100% test.
ito yung titanium diaphragms. Yeah, this station is to assembling the diaphragm for the compression driver. So we have the different size. We have the different kind of materials for the diaphragm. Yun naman, kinupure na yun. Marlon, kinupure na. Pinapatigaman na yung oil ng Mga ano na to, mga completed na kinocure na lang nila. For sure, marami magtatanong. Oo. Kasi madalas ito yung usually unang pinapalitan eh. Intrusive thoughts. Tok, tok, tok. O yung tunog eh, satisfying, di ba? Satisfying. Yes, ED. this is a core part for the compression driver. It's ED 30. Yeah, 3201. Oh, 3402. This is titanium. Uh-huh. This is a very critical steps for the diaphragm assembly. You know, the glue must be controlled very, very well. Cannot be too much, cannot be too little. Yung blue yun. Kasi dali din. Voice coil kasi mo. Ito yung voice coil. May former para center yung paglagay. You see how small of the surface of the glue. Yeah, exactly. Yes. So the glue must be very strong. This very tiny little. Yeah, Ito yung main. Hindi naman talaga lalayo pala kasi 0-0 yung ano eh. Hindi talaga siya matis-align. 0-0 yung dalgaya ng frame ng voice coil. Ito naman, pang-mount na yung diaphragm sa ano. So they compress it. The compressor, they will go to the next room to the high temperature for a few hours. Nagulang ako, may nawakan na Roger. So all of these components are made here. Now the components, for example, the diaphragm, we have our own design and the tuning modes. So have some special supplier help us to produce it. Okay. Like the voice coil is also our customer made. So we give the specification we want. So the supplier made it for us. Okay. Yes. Ito yung sa coaxial. They are showing it. Yeah. So make sure the right part. Hindi mo na nga makita, sir. Got red na yun.
for the high driver. Dun sa coaxial na compression.